Nagsimula ang lahat ang sobrang matrabahong lalaki na ito ay nagsimulang maglaro ng isang virtual reality game upang makatakas sa kanyang nakakabagot na buhay. Binuo niya ang kanyang karakter bilang isang mas pangit na bersyon ng kanyang sarili, pinangalanan siyang Earth, at binigyan siya ng mga walang kwentang kasanayan upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon sa laro. Dahil pinapayagan ng laro ang mga manlalaro nito na maging anumang gusto nila, nagpa siya ang talunan na maglaro bilang background extra. Pagpasok sa laro, pinanood ni Earth ang ibang mga manlalaro na mag-aura farm gamit ang kanilang mga astig na kasanayan at armas na hindi katulad niya. Bigla, isang lalaking nakasuot ng gintong baluti ang nagpatambo sa kanyang sarili dahil sa pagpili ng isang mahina na pana bilang kanyang armas, at ang iba ay sumali upang kutsain siya. Dahil dito, nagpa siya siyang mag-focus sa pagsasanay kung saan natuklasan niya na ang kanyang mga kasanayan ay hindi man lang makakasakit ng isang langaw, ngunit tumanggi siyang sumuko. Kahit na tila matagal na ang panahon, nagawa niyang i-upgrade ang kanyang kasanayan sa archery, wind magic, at kick skill sa level 5. Sa puntong ito, nagsimulang makaramdam si Earth na parang walang makakatalo sa kanya, kaya lumabas siya upang mangaso. Ngunit dahil mas marami ang mga mangangaso kaysa sa mga hayop sa field, nagpa siya siyang subukang mamulot ng mga halamang gamot. Matapos makahanap ng ilang hindi kilalang halamang gamot, umuwi siya sa pag-asang makapagluto ng ilang happy pills, ngunit nauwi sa paggawa ng mga healing potion. Ngunit alam niyang wala itong kwenta dahil ang mga manlalaro ay laging bumibili mula sa mga karakter sa laro. Pagkatapos ay bumalik siya sa pangangaso at nakakita ng isang horn bunny. Nang sinubukan niyang talunin ito, inatake siya ng baliw na kuneho gamit ang kanyang matulis na sungay, ngunit nagawa itong talunin ni Earth gamit ang isang sipa. Sa sandaling mawala ang kuneho, dumating ang dalawa pang manlalaro na nagngangalang Sway at Melly, at natawa si Sway kung paano natalo ni Earth ang baliw na rabbit. Pagkatapos ay iminungkahi nilang maging magkaibigan, at bago pa man tumanggi si Earth, idinagdag nila siya at inalok na bumuo ng isang party kasama niya sa ibang pagkakataon. Kinabukasan, sinubukan ni Earth ang cold-baked na tinapay sa laro at naisip niyang karapat-dapat ang kanyang panlasa sa mas masarap. Kaya, nagtayo siya ng pansamantalang kusina sa isang eskinita sa pag-asang makapagluto ng masarap, ngunit nauwi sa pagluluto ng masama. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa kalaunan ay nakatuklas siya ng isang putahe na napakalakas na nakakaakit ng mga tao na humihingi rin ng ilan. Para pigilan ang kanilang loob, humingi si Earth ng malaking halaga, ngunit walang pakialam ang mga nagugutom na tao. Kaya, nagsimulang magluto ng madami si Earth. Matapos niyang isara ang kanyang tindahan para sa araw na iyon, nagpa siya si Earth na gumawa ng pana na mas mahusay kaysa sa murang prop na ginagamit niya. Nang sa wakas ay makagawa siya ng isa na may mas mahusay na lakas ng pag-atake, nagpatuloy siya sa paggastos ng isang bagong baluti at naglagay ng ilang potion sa isang vending machine para kumita ng mas maraming pera. Pagkatapos nito, bumalik siya sa mga field at nakahanap ng isang lobo. Kaya, ginamit niya ang kanyang snake skill at inatake ito gamit ang isang bala mula sa kanyang bagong pana. Dahil sa tuwa, nag-amok si Earth sa pangangaso ng iba't ibang halimaw at nauwi sa pangangalap ng mga samsam habang nag-level up. Pagkatapos, binigyan ng mga game developer ang mga manlalaro ng isang bagong update kung saan hindi sila makakakuha ng mga gamot, kaya lahat ay bumaling kay Earth para sa mga potion. Gaya ng inaasahan, humingi siya ng malaking halaga para sa kanila at nang sandaling iyon, dumating si Sway upang tulungan siyang hawakan ang karamihan dahil walang ibang pumili ng kasanayan sa paggawa ng gamot dahil basura ito. Kinuha ni Earth ang lahat ng order hanggang sa naubusan siya ng mga halamang gamot. Nang sandaling iyon, dumating ang lalaking mukhang gintong palikuran at hiniling na ibigay ang lahat ng potion na magagamit, ngunit sinabihan siya ni Earth na pumila. Sinubukan ni Sway na putulin ang tensyon, ngunit pinatalsik siya ng isang suntok. Nang magalit ang karamihan sa magnanakaw ng ginto, inalok ng lalaki na bayaran ang mga potion, ngunit sinabi sa kanya ni Earth na walang manggagawa ang magbebenta sa kanya ng kahit ano dahil sa kanyang ugali. Naiinis sa kanyang lektura, hinamon ng lalaki si Earth sa isang tunggalian at sa kabila ng babala ni Sway, tinanggap ni Earth ang hamon. Bigla, hinugot ng lalaki ang kanyang espada at inatake si Earth na umiwas at gumanti ng sipa na nagpatambo sa helmet ng lalaki. Agad siyang tinapos ni Earth gamit ang isang headshot na nagpatalo sa kanya at nagpagulat sa kanyang mga kasama habang hinihiyawan siya ng lahat. Kinabukasan,
Nakasalubong ni Earth si Sway at ang kanyang mga kasama na nagpakilala mula kay Nuria na nakikipaglaban ng malapitan gamit ang maiikling espada at ang kanyang patag na asset, hanggang kay Rage na isang tanker at kay Kozumini na isang swordsman. Nang subukang magpakilala ni Earth, sinabi ng lahat na sapat na ang sinabi sa kanila ng mga tao tungkol sa kanya pagkatapos ng kanyang sandali sa lalaking nakabaluti ng gold. Di nagtagal, tinanong ni Earth kung ano ang kanilang target para sa araw na iyon at sinabi ni Rage na mangangaso sila ng isang baboy ramo. Nang sabihin ni Earth na magiging mahirap ito, sinabi ni Sway na magiging madali lang ito dahil nakuha na nila siya. Nagulat, sinabi ni Earth na hindi pa siya nakalaban ng ganito dati, ngunit hindi siya pinansin ni Sway at idinagdag na magluluto siya ng masarap kapag tapos na sila. Kalaunan, sa kagubatan, sinuri ni Earth ang mga kumakaing ligaw na oso gamit ang kanyang malayuan na paningin. At nang sa wakas ay nakahanap siya ng nag-iisa, iminungkahi ni Sway na akitin nila ito sa trabaho. Nang sabihin ni Kozumini na magandang ideya na isama si Earth, ngumiti si Sway na may enerhiyang, sabi ko na nga ba. Ngunit, mabilis na ipinaalala sa kanya ni Earth na wala siyang karapatang magyabang. Habang inilalagay ni Melly ang dalawa sa grupo, palihim na lumapit si Earth sa nag-iisang oso at pinaputukan ito ng palaso. Bigla, umungal at sumugod sa kanya ang galit na oso. Ngunit, inalerto niya ang iba at nakatakas habang sumusugod si Rage gamit ang kanyang palakol at kalasag at ginamit ang kanyang aggro skill, na nagtutulak sa galit ng halimaw patungo sa kanya. Kaya, nang simulan ng oso ang pag-atake kay Rage, pinagaling ito ni Melly habang inaatake ni Nura ang oso sa likod nito. Gayunpaman, dahil ang kanyang mga kutsilyong mantikilya ay hindi maaaring magdulot ng anumang tunay na pinsala, ang ibang mga miyembro ng grupo ay umatake gamit ang kanilang mga espada. Ilang sandali pa, naglabas si Melly ng isang spell na nagpasiklab sa oso. Ngunit, nang tumanggi itong bumagsak, pinaigting ni Rage ang kanyang kasanayan sa pag-uyam, kaya patuloy siyang inatake ng oso. Sa puntong ito, napagtanto ni Sway na mali siya tungkol sa mga ligaw na oso. Samantala, tinamaan ni Earth ang oso ng isang headshot sa pag-asang wakasan ito ng tuluyan. Ngunit, biglang nawala ng sarili ang oso at nagsimulang magpakita ng isang nakakatakot na aura. Nang mapagtanto na masasawi silang lahat kung hindi siya kikilos sa lalong madaling panahon, sumugod si Earth patungo sa oso at pinalakas ang kanyang sarili gamit ang kanyang wind spell. Pagkatapos ay itinulak niya ang palaso ng mas malalim sa bungo ng oso habang si Melly ay naglagay ng isa pang fire spell sa oso upang tapusin ito. Matapos mawala ang oso, pinagalitan ni Nura si Sway dahil sa pagkagat ng higit sa kaya nilang nguyain habang iminungkahi ni Earth na subukan nila ang isang bagong ulam. Ilang sandali pa, lahat sila ay kumain ng kebab at nagbigay ng magagandang review. Pagkatapos ay tinanong ni Nura si Earth kung mahal ang mga recipe para sa pagluluto. Ngunit, ipinaliwanag niya na ang mga recipe ay hindi ibinebenta dahil mayroong isang hindi sinasabing patakaran sa mga manggagawa na nagbibigay daan sa kanila na ilihim ang kanilang mga lutuin. Nang marinig ito, iminungkahi ni Sway na magluto si Earth para sa kanila. Ngunit, habang tumututol siya, sumang-ayon ang grupo. Maya-maya, nangaso si Earth at nagpas siyang galugarin ang isang bagong kagubatan. Pagdating doon, nakakita siya ng isang higanteng bubuyog at penya na ito. Ngunit, iniwasan ng bubuyog ang palaso, na pagkatapos ay bumagsak sa isang langgam na pula. Agad-agad, huminto ang mga kasama ng langgam na handa ng hamampas. Kaya, inatake ito ni Earth gamit ang isang napakalakas na sipa, ngunit dinapensahan ng langgam ang pinsala, na nagpakuryente kay Earth habang ang iba pang mga langgam ay gumagapang papalapit sa kanya. Pagkatapos, si Earth ay pinapunta sa bayan at tumanggap ng parusa dahil sa pagkasawi. Kaya, nagpasya siyang pagbutihin ang susunod na pagkakataon. Bigla, nakatanggap siya ng isa pang update mula sa mga developer ng laro, na nagpapaalam sa mga manlalaro tungkol sa isang bola ng diwata, na magbubukas ng isang bagong kasanayan at magbibigay sa bawat manlalaro ng isang diwata upang suportahan sila habang naglalaro. Nang sandaling iyon, naisip ni Earth na hindi na niya kayang tumanggap ng anumang parusa dahil ang ibang mga manlalaro ay nag-level up para sa kaganapan. Nang makabawi si Earth mula sa parusa, natuto siyang magpanday at nagsimulang gumawa ng mga bagong ulo ng palaso na maaaring tumagos sa balat ng langgam na bato.
Pagkatapos magtrabaho sa pandayan ng ilang sandali, lumikha siya ng isang tumutusok na ulo ng palaso at isang ulo ng palaso na parang mace para sa mga blunt attack. Upang malutas ang isyu sa sipa, nagdagdag siya ng mga spike sa ilalim ng kanyang mga bota at nagdagdag ng talim sa kanilang mga gilid. Nang matapos niya ang trabaho, isang panday na nagngangalang Blacks ang humanga sa kanyang pagkamalikhain. Kalaunan, nakipagkita siya kay Mian, isang mangangalakal ng baluti, upang kumuha ng mga tali ng pana mula sa kanya. At nagkomento siya na ang sapatos niya ay mukhang malupit. Matapos ipaliwanag na ito ay isang kinakailangang kasamaan, nagpasalamat siya sa kanya para sa mga tali ng pana at bumalik sa pandayan upang simulan ang paggawa ng isang bagong pana upang mapabuti ang kanyang mga pag-atake. Matapos mag-isip kung anong uri ng pana ang angkop para sa isang nag-iisang ranger na tulad niya, nagpa siya siyang gumawa ng pana para sa pangangaso. Doon lang, may naisip siyang ideya at sinimulang pandayin ang kanyang bagong pana. Nang makita siya ni Blacks na nagtatrabaho, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag ni Earth na nag-eksperimento siya sa isang bagong uri ng pana. Nang matapos siya, nagpaalam siya sa kanyang lumang pana at tumungo sa kagubatan upang subukan ang bago. Pagdating sa kagubatan, nakakita siya ng isang langgam na bato na kumakain ng mag-isa. Kaya, pinaputok niya ito ng isang mapurol na palaso habang pinapalakas ito ng isang spell ng hangin. Agad, tinamaan ng palaso ang langgam at tinapos ito ni Earth gamit ang isang matalas na ulo ng palaso. Dahil sa kasiyahan, kinaladkad niya ang mga labi ng langgam na bato pabalik sa lungsod upang ibenta ito kay Mian. Pagkatapos, nang magsimula ang fairy ball, nagpakita ang kristal ng kontrata ni Earth, na nagpasabik sa kanya habang umaasa siyang bumuo ng kontrata sa isang diwata ng hangin. Nang simulan niya ang ritual ng kontrata ng diwata, nabasag ang bahagi ng kristal at walang nangyari, na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Nang sandaling iyon, nakipag-ugnayan si Sway sa kanya, kaya bumalik siya sa lungsod, kung saan napagtanto niya na ang lahat ay may diwata. Nang si Earth ay nawasak nito, hinikayat siya ni Melly na manatiling kalmado, dahil ang kalahati ng kristal ay hindi pa nawawala. Gayunpaman, nagtataka si Sway kung bakit biglang nagkukumpulan ang lahat ng mga diwata sa paligid ni Earth, kaya napagtanto nilang lahat na isa siyang manlalaro ng diwata. Habang nagtataka si Earth kung ano ang kanilang pinag-uusapan, kalaunan, napansin ni Earth na naaakit ang mga diwata sa kanya nang hindi siya makagawa ng kontrata sa kanila, dahil nabasag ang kanyang kristal. Pagkatapos ay tiningnan niya ang imbentaryo ng kanyang mga kasanayan at naisip na maaari niyang matutunan ang mga bagong kasanayan upang matulungan siyang lumaban sa mga bagong paraan. Kaya, tumungo siya sa isang piitan sa unang pagkakataon, at habang nagsisimula siyang mag-explore, naramdaman niya ang panganib sa unahan. Gayunpaman, iniwasan niya lamang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Nang sandaling iyon, nakakita siya ng ilang ilaw na kumikinang sa dilim, at isang gagamba ang biglang tumalon mula sa dilim. Mabilis niyang hinayla ang kanyang pana at pinigilan ito gamit ang isang palaso. Ngunit, dahil hindi nasawi ang halimaw, tinamaan niya ito ng isang spell ng wind cutter. Sa kabila nito, muling tumayo ang gagamba at sumugod patungo sa kanya. Gayunpaman, ginamit ni Earth ang kasanayan sa mataas na pagtalon na natutunan niya, ngunit nauntog ang kanyang ulo sa bubong ng kuweba. Kaya, hinayla niya palapit ang gagamba gamit ang isang laso, at sinipa ito. Bigla, nagpakita ang ilang diwata at nanguna sa daan. Kaya, sinundan sila ni Earth at napunta sa isang lihim na vault. Nang buksan ito, nakakita siya ng isang kahon, at nang tingnan niya kung ano ang laman nito, napagtanto niyang isa itong singsing. Nang magpasalamat siya sa mga diwata, bigla siyang nakakita ng pop-up na nagpapaalam sa kanya tungkol sa pagsisimula ng ikalawang kalahati ng bola ng diwata, na may temang paligsahan sa labanan ng diwata. Pagbalik sa lungsod, nakatanggap ang mga manlalaro ng isang bagong update, kung saan inaabisuhan sila na ang kanilang mga diwata ay mag-e-evolve kung lalahok sila at mananalo sa mga duel kasama ang iba't ibang kalaban. Bukod pa rito, nakasaad sa update na maaaring kumita ang mga manlalaro ng mga nakatagong titulo batay sa kanilang estilo ng paglalaro, at maaaring kumpunihin ang kanilang mga kristal ng kontrata kung nabigo silang gumawa ng mga kontrata sa mga diwata noong una. Habang nasasabik ang lahat tungkol sa update, nag-aalala si Earth na maaaring simulan ng ilang tao ang pag-target sa mga manggagawa na hindi mahusay sa labanan.
Kalaunan, tinalakay niya ang kanyang mga alalahanin kay Blacks, na nagsabi sa kanya na ang mga manggagawa ay sumang-ayon na magtulungan kung may sino mang magtangkang pilitin ang sino man sa kanila sa isang tunggalian. Pagkatapos nito, tinanong ni Black si Earth kung tiningnan na niya ang Nexia, isang bagong bukas na bayan kung saan nagtitipon ang mga nahuhumaling sa labanan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Earth si Blacks kung sasali siya, ngunit sinabi ni Blacks na mas gugustuhin niyang gugulin ang oras gamit ang kanyang martilyo. Pagkatapos, nang dumating si Earth sa bayan, napansin niya na pinag-uusapan ng lahat ang kanyang titulo, kaya tiningnan niya ito at napagtanto na siya ay isang fairy player, isang titulong ibinibigay sa isang taunang minamahal ng mga diwata. Dahil nagmumukha siyang talunan, nahihiya siya, ngunit nang mapagtanto niya na maaari niya itong alisin sa pamamagitan ng pakikipagtunggali sa ibang manlalaro, nagsimula siyang sumigaw para sa isang taong lalaban sa kanya. Bigla, isang babae na nagngangalang Runa ang tumanggap sa kanyang hamon, na nagulat si Earth nang makilala siya nito sa kanyang pangalan. Nang sandaling iyon, ipinaliwanag niya na siya ay isang miyembro ng grupo ni Sway, na bihasa sa martial arts. Nang sabihin niyang hindi na siya makapaghintay na makipaglaban sa kanya dahil gumagamit ito ng mga sipa, biglang lumipad ang fairy bird papunta sa balikat ni Earth at kinansela ang kahilingan para sa tunggalian. Dahil sa gulat, nagreklamo si Earth na ayaw makipaglaban sa kanya ng diwata, kaya nagkomento ang mga naroon na isa talaga siyang diwatang manlalaro. Matapos ang walang humpay na pagtatangkang makipag-away sa isang tao, bumalik si Earth sa pagluluto. Pagkatapos ay kinontak siya ni Runa, sinabing kailangan niya ng tulong. Ngunit bago siya magsalita, sinabi ni Earth na ayaw kumain ng kanyang fairy at kailangan niya itong gumawa ng isang bagay para sa kanya. Nagulat si Runa, nagtanong kung paano niya nalaman, at isiniwalat ni Earth na kalahati ng lungsod ay hinihiling sa kanya na gawin din ang parehong bagay. Ilang sandali bago ito, isang lalaki ang lumapit kay Earth na nagrereklamo na tumigil na sa pagkain ng kanyang diwata ang tinapay na ibinebenta sa mga tindahan ng laro. Kaya nag-alok siya na magluto ng isang bagay na maaaring magustuhan ng diwata. Sa kasamaang palad, lahat ng may parehong problema ay nabalitaan ito, at ngayon ay bumalik na siya sa negosyo. Kalaunan ng araw na iyon, pinasalamatan ni Earth si Runa sa pagtulong sa kanya na hawakan ang kanyang mga order at sinabing oras na para isara ang tindahan. Kaya iminungkahi ni Runa na lumabas sila upang makita ang Nexia ng magkasama, ngunit pagdating sa lungsod, napagtanto nila na may nagaganap na tunggalian sa pagitan ng isang lalaki na may isang fairy na ibon at isa pa sa isang fairy na lobo. Pagkatapos ay itinuro ni Runa na may hindi tama sa fairy na lobo, at kinumpirma ito ni Earth. Biglang nagsimula ang tunggalian at namangha si Earth sa kung gaano kagaling ang mga kalahok. Nang sandaling iyon, inutusan ito ng lalaking may fairy na lobo na gamitin ang mahika ng apoy nito, ngunit hindi siya pinansin ng fairy na lobo, na ikinagulat ni na Earth at Runa. Dahil dito, natalo sa tunggalian ang lalaking may fairy na lobo. Kaya, tinanong ni Runa si Earth kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag niya na inaabuso ng lalaki ang kanyang fairy. Bukod pa rito, isiniwalat niya na kung tatamaan ng isang master ang isang fairy para gawin nito ang kanyang utos, maaaring tumigil sa pakikinig ang fairy. Samantala, sinubukan muli ng lalaking natalo na saktan ang kanyang fairy. Kaya, sinabi ni Earth na maaaring may mangyaring masama at isiniwalat na minsan ay napanood niya ang isang video ng isang lalaking umabuso sa kanyang fairy hanggang sa puntong hinamon siya nito sa isang tunggalian at nauwi sa pananakit sa kanya. Pagkatapos nito, idinagdag ni Earth na kung matatalo ang master sa tunggalian, kukunin ng kanyang fairy ang kanyang contact crystal, at mare-reset ang data ng master kapag na-control ng lalaking may fairy na lobo ang kanyang galit. Sinabi ni Earth na malamang alam niya kung ano ang maaaring mangyari kung magalit ng husto ang lobo. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Earth kay Runa na maglo-log off siya para sa araw na ito at nagpaalam dito. Pagkalipas ng ilang araw, nilapitan ng lalaking may fairy ng lobo si Earth at sinabing gusto niya itong makausap dahil isa itong fairy player. Nang marinig ito, hinulaan ni Earth na gusto niyang makipagbati sa kanyang fairy, at kinumpirma ito ng lalaki sa pagsasabing nakakita siya ng video ng isang fairy na nababaliw sa amo nito. Nang sabihin niyang ayaw niyang mauwi sa ganoon, tinanong ni Earth kung bakit siya naging masama sa kanyang fairy. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na nakita niya ang mga uso sa social media kung saan tinatrato ng mga tao ang kanilang mga fairy na parang mga hayop sa circo.
Pagkatapos ay isiniwalat ni Earth na tumigil na sa pakikinig sa kanya ang kanyang fairy dahil nagkapersonalidad ang mga fairy habang nag-update. Matapos kumpirmahin ito, isiniwalat ng lalaki na ilang beses niya itong sinaktan para sundin siya. Kaya, nag-alok ang lalaki na magbayad para sa ilang payo, ngunit tinanggihan ni Earth ang kanyang alok at sinabihan ang lalaki na si Mew lang ituring ang fairy bilang isang kaibigan. Nang marinig ito, itinuro ng lalaki na siya ang chef na fairy player at nagtanong kung maaari siyang magluto ng isang bagay na magpapasaya sa kanyang fairy. Di nagtagal, ginamit ni Earth ang kanyang mahika, at nang mag-alok ang lalaki ng ilan sa fairy na lobo, inamoy nito ang pagkain bago kumain. Humanga, sinabihan ni Earth ang lalaki na ituloy ito at malapit na silang maging magkaibigan muli. Pagkatapos, nang magpaalam na siya sa kanila, isang lalaki ang dumating at nagpakilala bilang si Selvir. Habang tinatanong kung maaari niyang makausap ng privado si Earth. Pagkatapos nito, tinanong ni Selvir si Earth kung nakilala na niya ang isang lalaking nagngangalang Glad, ngunit nang sabihin ni Earth na hindi pa, isiniwalat ni Selvir na nakarinig siya ng mga chismis na maaaring tina-target niya ang mga may titulong fairy player. Nang marinig ito, tinanong ni Earth ang tungkol kay Glad, at isiniwalat ni Selvir na dati siyang mahusay na tanker sa kanyang grupo, ngunit nag-away sila nang hamakin niya ang ibang miyembro. Bukod pa rito, isiniwalat ni Selvir na hindi maaaring makipagkontrata si Glad sa isang fairy, kaya sinimulan niyang gawin ito sa kanyang mga kasama at pinalayas sa grupo dahil dito. Noon din, isiniwalat ni Selvir ang kanyang fairy, isang humanoid na Valkyrie, at isiniwalat na lahat ng kanyang pagsisikap na makipagkasundo kay Glad ay nabigo. Pagkatapos nito, idinagdag niya na si Glad ay nakakuha ng bagong kristal ng kontrata pagkatapos ng huling pag-update at bumuo ng kontrata sa isang fairy ng Darkness Fox. Pagkatapos ay sinabi niya na ginamit ni Glad ang kanyang lakas sa huling araw ng kaganapan at binalaan si Earth na mag-ingat sa kanya. Nang marinig ito, nagpasalamat si Earth sa kanya para sa pag-alala, habang sinabi ni Selvir na plano niyang pag-alitan si Glad sa paligsahan, dahil labag sa mga patakaran ng laro ang pag-atake sa isang tao habang sila ay nangangaso. Nangaso si Earth ng mga ligaw na oso, at nang magpana siya ng palaso sa isa, ang galit na halimaw ay sumugod patungo sa kanya. Pagkatapos nito, tumalon siya at tinapos ang oso gamit ang kanyang mga spike sa bota. Matapos suriin ang kanyang inventaryo ng kasanayan, tumungo siya sa isang minahan malapit sa Nexia upang kumuha ng mga mineral at gumawa ng bakal at magaan na metal. Kaya, habang nagmimina, nakakita siya ng isang sumasabog na mineral, at nang sabihin niya sa lahat, lahat sila ay yumuko, umaasang masasabog. Gayunpaman, maingat na kinuha ni Earth ang mineral at itinago ito sa kanyang bag. Pagkatapos ay sinabi niya sa iba pang mga manero na ligtas silang lahat, dahil ang isang mineral na ganoon kalaki ay maaaring magpasabog ng isang lungsod. Pagbalik niya sa pagawaan ni Blacks, tinanong siya ni Blacks kung mayroon na siyang naisip na isa pang nakakabaliw na ideya at binati siya ng good luck. Ilang sandali pa, gumawa si Earth ng isang baluktot na ulo ng palaso at nagsimulang gumawa ng iba pang bagay. Pagsapit ng bukang liwayway, dumating si Blacks sa pagawaan at tiningnan ang triangle blade whip na ginawa ni Earth. Pagkatapos, bumisita siya sa isang formulation shop upang gumawa ng ilang sumasabog na mineral. At habang nag-aalala siyang baka sumabog ang kanyang sarili, maingat na kinuha ni Earth ang mineral mula sa kanyang bag at nagpas siyang alamin kung bakit siya bumagsak sa chemistry. Sa kabutihang palad, nakalabas siya ng buhay sa basement at tumungo sa mga bundok upang subukan ang mga resulta ng kanyang eksperimento. Nang ihagis niya ang unang bote, naglabas ito ng usok ngunit hindi nagliyab. Ngunit nang subukan niya ang pangalawang sample, sumabog ito na nag-iwan ng isang malaking crater at nabawasan ang kanyang kalusugan. Sa sandaling iyon, naisip niya na perpekto ito para sa pag-alis ng kanyang mga kaaway kapag handa na siyang masawi. Pagkatapos ay uminom siya ng isang potion upang maibalik ang kanyang kalusugan at sinubukan ang huling sample, na pagkatapos ay lumikha ng isang banayad na pagsabog na maaaring magdulot ng pagkasunog sa biktima nito. Tuwang-tuwa, bumalik si Earth sa mga bukid at nangaso ng ilang ligaw na oso gamit ang kanyang bagong bala. Nang mapagtanto kung gaano kadali ang paggamit ng mga pampasabog sa kanyang pangangaso, napagtanto niya na pipigilan siya nito sa pag-level up ng kanyang mga kasanayan. Bigla, naabisuhan siya na ang kanyang kasanayan sa pana at mahika ng hangin ay nasa kanilang limitasyon.
Bilang gantimpala para dito, nagkaroon siya ng pagkakataong i-unlock ang isang alien dust bow art. Pagkatapos, binisita niya ang tindahan ni Mian, dala ang kanyang samsam at hiniling dito na gumawa siya ng kapa na gawa sa katad para protektahan ang kanyang likuran. Bigla, naabisuhan ng mga manlalaro tungkol sa pagtatapos ng kaganapan ng ferry at ang listahan ng mga nakapasok sa paligsahan ay ipinapakita para makita ng lahat. Nang sandaling iyon, inanunsyo niya na ang layunin ng kaganapan ay ang pumili ng susunod na pinuno ng mga ferry dahil nakatanggap sila ng propesya na ang susunod na pinuno ay dapat na isang taong malakas at bihasa sa sining ng digmaan. Nang marinig ito, tinanong ni Glad kung tinatalikuran ba ng lahat ng ferry ang kanilang master, ngunit sumagot ang reyna ng ferry na sinasabing iniiwan lamang niya ito dahil natapos na ang kanilang kontrata. Kaya, sinubukan ni Glad na gaslighten siya, ngunit ipinaalala niya sa kanya na tinatrato niya ito na parang isang kasangkapan. Matapos sabihin na iyon ang dahilan kung bakit niya ito ginamit upang maging reyna ng mga ferry, nagalit si Glad. Kaya, inalok siya ng reyna ng ferry ng malaking halaga ng pera bilang karagdagan sa presyo ng paligsahan at isang ferry na kasing lakas niya. Gayunpaman, tumanggi ang talunan at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Kaya, tinanggap ng reyna ng ferry ang kanyang hamon at sinabing magiging kanya itong muli kung matatalo niya ito, ngunit kung matatalo siya, mawawala ang lahat ng kanyang mga regalo. Hindi pinansin ang lahat ng ito, tinanggap ni Glad ang hamon at dinagtagal pagkatapos ay nagsimula ang tunggalian kung saan ang reyna ng ferry ay nagdulot ng lindol. Gayunpaman, lumipad si Glad palabas ng nagresultang pagsabog at sumugod sa kanya, ngunit tumalon ang reyna ng ferry sa ibabaw niya at hinampel siya gamit ang kanyang kamay. Bago siya nakabawi, inatake siya ng babae ng isang malakas na pagsabog na nag-iwan sa kanya ng usok. Upang tapusin siya, kinoklone niya ang kanyang sarili at gumamit ng maraming mga orasayon na sumire sa kalusugan ni Glad. Pagkatapos, muling nagpakita si Selvir at sinabi ng reyna ng ferry na maaari siyang magpatuloy at inanunsyo na may ilang mga tao sa madla na karapat-dapat sa gantimpala. Pagkatapos ay pinasalamatan niya sila sa pagtangging lumaban at ginantimpalaan sila ng mga bagong ferry maliban kay Earth na sinabi niyang dapat makipagduwelo sa kanya. Nang tanungin ni Earth kung ito ay isang biro, sinabi ng reyna ng ferry na kailangan niyang makipagduwelo laban sa kanya dahil hindi siya lumahok sa kaganapan kasama ang isang ferry. Pagkatapos ay nangako siyang gagantimpalaan siya ng ilan sa kanyang mga kapangyarihan kahit na manalo or matalo. Habang naghihintay ang mga manunood, tiningnan ni Earth ang mga bagay na mayroon siya at nag-isip ng paraan upang manalo. Matapos isaalang-alang ang mga kakayahan ng reyna ng ferry, napagtanto niya na ang posibilidad ay laban sa kanya. Kaya, nagpa siya siyang maglaro ng marumi hanggat maaari. Bigla, nagsimula ang tunggalian. Kaya, tumakbo si Earth sa paligid niya. Habang iniisip niya kung sinusubukan ba niyang suriin ang kanyang mga kurba. Nang sandaling iyon, penyonan niya siya ng palaso upang mabalisa siya. Ngunit, tumugon ang reyna ng ferry gamit ang isang spell ng wind cutter. Pagkatapos ay sinubukan niyang ihawin siya ng buhay gamit ang mga spell ng apoy. Ngunit, nakatakas si Earth at nagpana ng isang mapurol na palaso na nagpawalang bisa sa spell at tumama sa kanya. Nagulat dito, ang reyna ng ferry ay nagpalakas ng kanyang sarili gamit ang hangin at sumugod patungo kay Earth. Ngunit, naglabas siya ng isang nakalalasong potion, na ikinagulat niya nang itapon niya ito sa kanyang mukha. Bago pa siya makabawi mula sa poison fog, inihulog ni Earth ang kanyang explosive bottle sa kanya, iniwan siyang nanghina dahil pinagsisisihan niya ang pagpayag sa paggamit ng mga item sa tunggalian. Habang tinutukan siya ni Earth sa kanyang likuran, pinalibutan ng reyna ng ferry ang kanyang sarili ng isang pader. Pagkaraan ng ilang sandali, inakala ng reyna ng ferry na naghihintay siya na maubos ang tagal ng pader at nagpa siya na pumunta sa OpenSea. Gayunpaman, nang ibagsak niya ang kanyang mga pader, itinali siya ni Earth gamit ang kanyang letigo at inatake siya ng isang slide tackle na nagpatumba sa kanya. Bigla, inactivate niya ang kanyang Gatling arrow skill at nagpaputok ng maraming palaso sa kanya. Dahil hindi iyon gumana, kino-clone ni Earth ang kanyang sarili at nagpaputok ng mas maraming palaso sa kanya. Pagkatapos nito, pinalakas niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang mahika ng hangin at sinipa siya na sa wakas ay nagpatalo sa kanya. Matapos siyang ideklarang panalo, muling nagpakita ang reyna ng mga ferry at inamin na siya ay labis na nagtiwala sa sarili. Upang gantimpalaan siya,
hiniling niya sa kanya na ipakita ang kanyang sirang kristal ng kontrata at ang singsing ng hari ng mga fairy. Nang marinig ito, naisip ni Earth na siya ang may kinalaman sa singsing na natagpuan niya sa piitan. Kaya, ibinigay niya ang mga ito sa kanya at ginawan niya ito ng singsing. Nang sabihin niya na ang singsing ang magiging gantimpala niya at sinubukang ilagay ito sa kanyang palasingsingan, sinubukan siyang pigilan ni Earth. Gayunpaman, gumamit siya ng mahika at ipinilit ito sa kanyang daliri habang tumututol si Earth at sinusubukang tanggalin ito. Ngunit, dahil hindi niya kaya, sinabihan niya siyang alagaan ito nang makakita siya ng pop-up na nagpapaliwanag na ang singsing ay naglalaman ng mga kapangyarihan ng reyna ng fairy at nagbibigay daan sa kanya na ma-access ang kaharian ng fairy. Pagkatapos ay nataranta siya nang mapagtanto na ang singsing ay hindi maaaring alisin sa kagamitan habang nawawala ang reyna ng fairy. Pagkatapos ng kaganapan, napagtanto ng ibang mga manlalaro kung gaano kadelikado ang kombinasyon ng mahika ng hangin at pagpana, kaya sinimulan nilang gamitin ang mga ito at naging tanyag si Earth. Maya-maya, habang abala si Earth sa paghahalo ng mga cocktail para makagawa ng solusyon para sa maliliit na pampasabog, nagpakita ang reyna ng fairy mula sa kanyang singsing, na ikinagulat niya habang ipinaliwanag nito na nag-teleport siya palabas ng singsing para lang gamutin ang kanyang kalungkutan. Dahil sa inis, kinatok siya ni Earth sa ulo at tinanong kung wala na ba siyang mas magandang gawin. Kaya, ipinaalala niya sa kanya na isa siyang reyna at idinagdag na nakakabagot ang pamumuno. Kalaunan, nang tumungo siya sa lungsod, hindi tumigil ang mga tao sa pagtawag sa kanya bilang asawa ng reyna ng fairy, ngunit dahil hindi niya pinapansin ang lahat ng iyon, wala siyang narinig na humihiling na makausap siya. Pagkatapos lang, naisip niyang mangaso at naalala ang sandaling tinanong niya ang reyna ng fairy tungkol sa spell ng Prism Nova. Sinabihan siya nito na maglibot at alamin dahil magaling siya roon, kaya nagpa siya si Earth na subukan ang spell sa isang ligaw na oso na kanyang nahuli. Matapos bigkasan ang orasayon, biglang naging estatwa ang oso. Humanga rito, sinubukan ni Earth ang spell sa ibang mga oso at inalam kung paano ito gumagana. Nang araw na iyon, habang nagluluto siya at sinasamahan siya ng reyna ng mga fairy, isiniwalat niya na inaalis ng spell ang lahat ng kalapit na kaaway na may maraming random na epekto sa katayuan at natagalan bago mag-reload. Nang subukan niya ang isa sa mga putahe nito, kinatok ni Earth ang kanyang ulo at sinabing pagkain ito para sa mga customer. Gayunpaman, sinabi niyang kailangan niya ng iba dahil sapat na ang kanyang matamis na pagkain mula sa kaharian ng mga fairy at kailangan niya. Habang nagrereklamo siya tungkol sa kanyang mga paghihigpit bilang isang pinuno, isang lalaki ang nagpakita ng galit kay Earth dahil sa hindi niya pagpansin sa kanya sa lungsod. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Earth, kaya ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Nazir at idinagdag na siya ay mula sa isang guild na tinatawag na Bow of Apollo. Matapos ipaliwanag ni Nazir na nakatuon sila sa pagtulong sa mga inaipang archer na tulad niya, iniisip ni Earth kung kakagaling lang ba niya sa rehab. Habang inaasikaso ni Earth ang kanyang mga utos, nag-alok si Nazir na tulungan siya dahil walang ibang guild ang handang tumanggap sa kanya, ngunit nag-impake lang si Earth at umalis kasama ang reyna ng mga fairy. Nang gabing iyon, sinabihan ni Earth ang reyna ng mga fairy na umuwi, ngunit nang tumanggi ito, inalok niya ito ng ilang pagkain para sa mga customer at bigla itong natuwa. Pagkatapos ay tinawag niya itong isang mahilig sa pagkain at nang mawala ito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag ng masiyahan sa kaunting katahimikan. Kinabukasan, binisita ni Earth ang workshop ni Blacks upang gawin ang kanyang pana, ngunit nagtipon ng mga apprentice ni Blacks upang manood. Kaya, sinabihan niya sila na bigyan siya ng kaunting espasyo at sinimulang gawin ang kanyang pana pagkatapos palitan ang mga materyales nito upang mapalakas ito. Gumawa si Earth ng sapatos na perpekto para sa Halloween upang gawing nakakasawi ang mga sipa nito. Nang matapos siya, pinalakpakan siya ni Blacks at ng kanyang mga apprentice habang hinihiling niya na sana ay mawala na lang sila. Pagkatapos nito, bumalik si Earth sa tindahan ni Mian at sinubukan ang kanyang bagong kapa. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ayami, ang pinuno ng Bow of Apollo. Kalaunan, binisita niya ang guild at nakita ang mga miyembro nito na naghihintay na salubungin siya. Nang sandaling iyon, tinanggap siya ni Ayami at nagpakilala habang humihingi ng paumanhin sa kay-abangan ni Nazir. Nang idagdag niya na maaaring lumaki ang kanilang guild kung sasali siya sa kanila, sinabi ni Earth na hindi siya nasaktan. Ang mas malala pa,
isiniwalat ni Ayami na ginagamit ni Nazir ang kanyang pangalan upang mag-recruit ng mga archer, na ikinagulat ni Earth. Ngunit, sinabi niyang ayos lang at sinabihan silang itaas ang kanilang mga ulo. Pagkatapos, sinabi ni Ayami na si Nazir ay ibinaba sa pagiging isang ordinaryong miyembro bilang parusa at pinuri si Earth para sa kanyang kamanghamanghang pakikipaglaban sa Fairy Queen. Pagkatapos ay nagpaalam sa kanila si Earth at umalis. Maya-maya, nakasalubong ni Earth sina Sway at Melly sa lungsod at habang pinag-uusapan nila ang mga bagong pag-atake na dapat nilang ipag-ingat, isang bagong update ang nag-anunsyo ng pagbubukas ng isang bagong piitan na ang mga mapa ay nagbabago sa bawat oras na papasok ang mga manlalaro dito. Nang ibunyag ng mga anunsyo na magkakaroon ng mga bitag sa mga piitan at idinagdag na ang kanilang unang layunin ay ang pag-abot sa ika-10 palapag, natuwa si Earth. Sa sandaling iyon, naisip niya na kakailanganin niya ng isang kalasag para sa mga piitan dahil mangangaso siya ng mga langgam na bato at pagkatapos nito, tumungo siya sa workshop ni Blacks upang gawin ito. Nang tanungin ni Blacks kung ano ang kanyang ginagawa, sinabi ni Earth na gumagawa siya ng isang bagong compound bow gamit ang mga planong nakuha niya mula sa labas ng mundo. Nang mapagtanto kung gaano kalaki ang nakakasawi na sandata, itinuro ni Blacks na magugustuhan ng bawat archer ang pana, ngunit sinabi ni Earth na hindi niya ito mairerekomenda dahil mahal ang mga palaso nito habang idinagdag na sinusubukan lang niya kung makakagawa siya ng mas mahusay. Matapos magtrabaho buong gabi, natapos ni Earth ang paggawa sa kanyang kalasag, na gumagana rin bilang pana. Matapos subukan ang kanyang pinakabagong nilikha, natuwa si Earth dahil nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Kinabukasan, tumungo siya sa piitan at nakita ang lugar na puno ng maraming iba pang mga manlalaro. Bigla, may tumapik kay Earth at nang tumingin siya, napagtanto niya na ito ay isang grupo ng mga manlalaro na nakadamit bilang Power Rangers. Habang nagpapakilala silang lahat, nagtaka si Earth kung nasaan ang Black Ranger, ngunit itinuro nila na siya ay may sakit at idinagdag na naghahanap sila ng bagong miyembro upang kumpletuhin ang kanilang grupo. Nang marinig ito, naisip ni Earth na mas malayo ang pupuntahan niya sa piitan kasama ang isang grupo kaysa lumaban ng mag-isa. Kaya, tumungo silang lahat sa piitan. Gayunpaman, bago pa man sila magpatuloy, pinigilan sila ni Earth at sinuri ang silid para sa mga patibong. Nang mapagtanto niya kung gaano karaming mga bitag ang nasa mapa, sinabi niyang luto na ang mga ito. Pagkatapos ay nag-alok siyang manguna habang ang isa ay sumusunod sa kanya. Di nagtagal, inanunsyo niya na nalagpasan nila ang mga bitag at nagpasya ang mga ranger na manguna. Ngunit ilang sandali pa, nakasalubong nila ang isang hukbo ng mga undead na armado ng mga espada at kalasag. Kaya, tinawag nila ang kanilang mga armas at sumalakay. Halos kaagad, nilipol nila ang mga undead habang hinihikayat sila ni Earth at nagpasyang magtuon sa paghahanap ng mga bitag. Pagkatapos, natagpuan nila ang hagdan patungo sa ikalawang palapag at napagtanto na maaaring wala silang sapat na oras upang tapusin ang isang oras na piitan. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Earth at sinabing sana ay may paraan upang mas mabilis na maalis ang armas ng mga bitag. Ngunit itinuro ng mga ranger na hindi sila maaaring magreklamo dahil alam nila ang panganib na kaakibat nito. Pagdating sa ikalawang palapag, nakasalubong nila ang mga white at skeleton soldier. Kaya, gumamit ang pink ng isang spell na nag-aalis sa mga white. Ngunit dahil walang nangyari sa mga skeleton soldier, naisip niya na naiiba sila sa unang 4 na skeleton soldier. Bigla, mas maraming whites ang sumulpat at habang nilalabanan sila ng Yellow Ranger, napagtanto niya na hindi sila masisira. Bigla, tinamaan ni Earth ang mga white ng isang spell at nang mawala ito, ipinaliwanag niya na ang mga whites ay hindi tumatanggap ng pisikal na pinsala at iminungkahi na iwanan nila ang mga ito sa kanya, kay Pink, at sa Blue Ranger, na gumagamit ng mahika ng tubig. Kaya, sinimulan niyang tapusin ang mga white gamit ang kanyang alien dust attack. Pagdating nila sa ika-4 na palapag, napagtanto nilang mayroon silang 20 minuto na natitira at hindi sila makakarating sa ika-10 palapag, kaya iminungkahi ni Earth na puntahan na lang nila ang ika-5 palapag. Nang sandaling iyon, nakarating sila sa isang bahagi ng piitan kung saan parang tinatakot siya ng Grim Reaper, kaya agad niyang itinuro na may kakaiba sa sahig. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng ilang boses na sumisigaw ng tulong sa likod ng isang nakasarang pinto.
Habang iniisip ni Earth kung isa pa itong grupo, biglang sumugod ang Red Ranger para tumulong at pumasok sa silid habang sumusunod ang iba. Gayunpaman, sumara ang pinto matapos pumasok si Earth, na nagpaisip sa kanya na nakakulong sila hanggang sa matapos nila ang quest sa silid. Nasa silid din ang iba pang mga sugatang manlalaro at isang hukbo ng mga undead na naghihintay na tadtaren sila. Mabilis na sinuri ni Earth ang silid para sa anumang bitag, ngunit nang mapagtanto niyang wala, natuwa siya dahil makaka-aura farm siya. Kaya, inactivate niya ang kanyang Gatling Arrow skill at nagsimulang magpana ng mga palaso na parang isang automatikong sandata habang pinapagaling ng mga asol at rosas na ranger ang mga sugatang manlalaro. Pagkatapos nito, sumali rin sila sa laban at hindi nagtagal, nilinis nila ang silid. Habang nagpapasalamat ang mga manlalaro sa Red Ranger sa pagpapakita upang iligtas sila, biglang nagpakita ang isang malaking treasure chest. Dahil sa tuwa, nagpa siya ang isa sa mga manlalaro na tingnan ito. Ngunit nang i-scan ni Earth ang chest, napagtanto niyang isa itong bitag, kaya binalaan niya ang adventurer na lumayo. Gayunpaman, inakala ng manlalaro na gusto niya ang lahat ng samsam para sa kanyang sarili at sa kanyang grupo, kaya sinabi niyang mayroon siyang mga kasanayan ng isang magnanakaw at makikilala niya ang isang bitag kapag nakakita siya ng isa. Sinabihan siya ni Earth na maghintay hanggang sa makalabas sila ng silid bago niya ito buksan. Nang marinig ito, nagreklamo ang Green Ranger na wala silang makukuhang gantimpala, ngunit iminungkahi ng Blue Ranger na makinig sila kay Earth, kaya lumabas sila ng silid, iniwan ang kabilang manlalaro upang tamasahin ang samsam. Pagkalabas, biglang sumara ang pinto habang sumisigaw ang mga manlalaro. Kasabay nito, naubusan ng oras si Earth at ang mga Ranger, kaya sila ay na-teleport palabas ng piitan. Pagkalabas, itinuro ng Red Ranger na ang sakam na manlalaro sa piitan ay nagsabing mayroon siyang kasanayan sa pagnanakaw, ngunit hindi niya makita ang bitag. Kaya, tinanong niya si Earth kung ang kanyang antas ay higit sa 20. Bilang tugon, kinumpirma ni Earth na ito ay higit sa 20, ngunit nagpa siya na mas makabubuting ilihim ang kanyang tunay na antas dahil hindi nito kayang ibunyag iyon sa isang taong kakakilala lang nito. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Red Ranger kay Earth sa pagsali sa kanila at nangakong ipapakilala siya kay Black Ranger. Nang araw na iyon, bumisita si Earth sa workshop at nag-iisip ng paraan upang mas mabilis na maalis ang armas sa mga bitag. Pagkatapos ay nagpa siyang gumawa ng isang kagamitan na makakatulong sa kanyang kasanayan sa pagnanakaw. Nang sandaling iyon, dumating si Blacks at tinulungan siyang gumawa ng perpektong kagamitan. Tuwang-tuwa, nagpasalamat si Earth sa kanya at umalis upang subukan ito. Ngunit biglang nagpakita ang Fairy Queen na tinatakot siya habang tinatanong niya kung kumusta na siya. Nang pag-alitan siya ni Earth dahil sa pananakot sa kanya, nagalit ang Fairy Queen at tinanong kung kailangan niya ng anunsyo bago bumisita. Nang sandaling iyon, napansin ni Earth na nakabihis na siya at tinanong kung ano ang okasyon. Bilang tugon, sinabi ng Fairy Queen na namimigay siya ng mga contract crystal sa mga bagong adventurer. Matapos magreklamo tungkol sa dami ng trabahong kailangan niyang gawin, sinabi niyang aalis na siya at sinubukang halikan si Earth na pagkatapos ay pinatumba ang kanyang ulo upang ipaalala sa kanya na hindi sila kasal. Pagkatapos niyang mawala, tumungo si Earth sa kagubatan upang gumawa ng higit pang mga palaso para sa kanyang susunod na mga palaso sa piitan. Nang sandaling iyon, muling nagpakita ang Fairy Queen na mukhang nauubos na gulong, kaya tinanong ni Earth kung ano ang nangyayari. At nagsimula siyang magreklamo tungkol sa pagiging pagod. Bigla, binigyan niya siya ng isang marriage form at nagmakaawa na pirmahan ito na ikinagulat ni Earth na nagtaka kung saan niya natutunan ang lahat ng iyon. Kasunod nito, sinubukan ni Earth na buksan ang mga kandado sa piitan gamit ang kanyang kagamitan upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pag-disarm sa bitag ngunit sumabog. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagsasanay, ang kanyang kasanayan sa thief skill ay kalaunan ay umabot sa level 50. At ng oras na para sa kanya na mag-evolve sa isang mas mataas na ranggo na kasanayan, pinili niya ang benevolent thief skill na nagbibigay daan sa kanya na magnakaw mula sa mga halimaw at makakuha ng mga bonus para sa mga sneak attack. Nang sandaling iyon, nakipag-ugnayan sa kanya ang Red Ranger. At ng araw na iyon, unang beses na nakilala ni Earth ang Black Ranger sa isang piitan at sinubukan nilang buksan ang isang bitag ng magkasama. Gayunpaman, nagsimula silang mag-vibe na parang dating magkaibigan na ikinagulat ng iba pang mga Ranger.
Pagkalipas ng ilang araw, mag-isang binisita ni Earth ang piitan upang idisarma ang higit pang mga bitag at nakahanap ng ilang kayamanan ng matagumpay niya itong nagawa. Kasabay nito, patuloy niyang pinag-aralan ang kanyang benevolent thief skill habang natututo rin tungkol sa mga halimaw at kung paano sila gumagana. Nang matuklasan niya na ang mga halimaw ay naaakit sa liwanag, inaalis niya ang liwanag at umasa sa kanyang malayuan na paningin upang makakita sa dilim. Dahil nakatulong ito sa kanya na maiwasan ang mga hindi kinakailangang away, mas malalim siyang pumasok sa piitan at nakarating sa hagdan sa tabi ng ikasyam na palapag. Nang mapagtanto niya na mayroon pa siyang mga 5 minuto, nagmadali siyang bumaba ng hagdan at pagkatapos ay nagtago mula sa isang demonyong nagko-cosplay bilang isang madre. Dahil minsan siyang binalaan ng mga ranger na ang mga ganitong halimaw ay mahirap talunin na kalaban, maingat siyang nagtungo sa pasukan ng huling palapag, ngunit napagtanto niyang isa itong butas sa lupa na napapalibutan ng mga patibong. Dahil wala na siyang oras, tumalon siya at nagpalakas ng sarili gamit ang isang wind skill, ngunit natapakan niya ang isang bitag. Mabuti na lang at nahulog siya sa butas bago pa man maipit ang kanyang sarili. Nagulat na nakarating siya, tiningnan ni Earth ang countdown at napagtanto na tumigil ito. Kaya, uminom siya ng potion para maibalik ang kanyang kalusugan at inakala niyang tumigil ang timer dahil nasa huling palapag siya. Habang pababa siya ng hagdan, nakarinig siya ng isang boses na nagsasabing nagulat siya nang makitang may nakarating doon ng mag-isa. Pagkatapos ay ipinakilala ng boses ang sarili bilang si Andre, habang idinagdag na siya ay dating isang kabalyero ng imperyo. Habang iniisip ni Earth kung sino ang nagsasalita, sinabihan siya ng boses na bumaba sa hagdan habang nakikinig sa kanyang kwento. Kaya, habang nagpapatuloy siya, isinalaysay ng boses kung paano siya inutusan ng kanyang bansa na imbestigahan at selyuhan ang piitan, ngunit nawala ang kanyang mga tauhan sa mga halimaw at bitag. Kaya, naglakbay siya ng mag-isa hanggang sa makarating siya sa pinakamalalim na silid, kung saan walang hangin na malalanghap. Kaya, nasawi siya roon at naging isang kabalyero ng kalansay, na pilitang protektahan ang labirinto. Nang marinig ito, tinanong ni Earth kung naroon pa rin ang silid, ngunit sinabi ng boses na sinira niya ito. Nang sabihin ng boses na matatagpuan siya sa dulo ng hagdan, tinanong ni Earth kung ano ang gusto niya, kaya hiniling ng boses kay Earth na wakasan ang kanyang paghihirap. Biglang naglaho ang hagdan at bumagsak si Earth sa kadiliman. Nang siya ay magising, lumabas ang kabalyero ng kalansay mula sa dilim at nagsimulang tumawa, ininas si Earth, na pagkatapos ay nagpana sa kanya ng palaso upang patahimikin siya. Nagalit dito, nagbanta ang kabalyero ng kalansay na pipilitin siyang magmakaawa ng kasawian. Bigla, nag-teleport siya malapit kay Earth at sinubukang putulin ang kanyang ulo, ngunit nakaiwas ni Earth sa pag-atake. Nagulat sa kanyang bilis, nang ihampas siya ng kabalyero ng kalansay, hinaranggan ito ni Earth gamit ang kanyang espada at napagtanto na kalaban niya ang isang malakas na kalaban. Nang sinubukang umatake muli ng kabalyero ng kalansay, nakatakas si Earth, ngunit naghulog ng isang sumasabog na potion. Habang nasusunog ang kabalyero ng kalansay, hinugot ni Earth ang isang baluktot na ulo ng palaso at pinaputukan siya. Ngunit, hinaranggan ng nagliliyab na halimaw ang pana gamit ang kanyang espada at naglunsad ng ilang mga pag-atake, na pumutol sa pana ni Earth. Nang kutsain ng kabalyero ng kalansay si Earth dahil sa pagkawala ng kanyang pana, binuksan ni Earth ang kanyang kalasag at nagpana mula rito. Gayunpaman, hinaranggan sila ng kabalyero ng kalansay gamit ang kanyang kalasag, na nagbigay kay Earth ng pagkakataong makalapit sa kanya. Bigla, umikot ang kabalyero ng kalansay at itinomba si Earth sa isang pader, na nag-iwan sa kanya na natigilan ng ilang sandali. Nang sinubukan ng kabalyero ng kalansay na tuluyang tapusin si Earth, sinipa siya gamit ang sapatos ni Earth. Pagkatapos ay sinubukan ni Earth na itali siya gamit ang kanyang tinak na letigo, ngunit naputol ang letigo. Kaya, naghagis si Earth ng ilang potion sa kabalyero ng kalansay upang pabagalin siya habang binibigkas niya ang mga orasayon upang paganahin ang kanyang singsing. Samantala, nagawa ng kabalyero ng kalansay na makalapit sa kanya at binasag ang kalasag ni Earth. Biglang nagkaroon ng bisa ang spell ni Earth, at ang Skeleton Knight ay tinamaan ng Elder Prism Nova, na tanging braso niya lang ang natira na parang takot. Nang akala ni Earth ay luto na siya, isang ilusyon ng reyna ng diwata ang nagpakita at tuluyang nagpalamig sa Skeleton Knight. Nang mawala ito,
Hinampas ni Earth ang Skeleton Knight ng lahat ng mayroon siya, na nagresulta sa isang pagsabog. Gayunpaman, ang pagsabog ay nag-iwan sa kaluluwa ni Andre. Kaya, sinabi niya na may natitira pa siyang oras at nagpasalamat kay Earth sa pagbibigay sa kanya ng higit pa sa inaasahan niya. Pagkatapos nito, sinabi ni Andre na inakala niyang magtatapos siya bilang isang halimaw, na nagpagulat kay Earth. Pagkatapos ay itinuro niya na isa siyang cool na tao. Nang oras na para umalis, nagpasalamat si Andre kay Earth sa pagkatalo sa kanya at ibinigay sa kanya ang kanyang espada bilang gantimpala. Pagkatapos nito, dumating ang mga kasama ni Andre upang salubungin siya, at sama-sama silang umakyat. Maya-maya, bumukas ang isang pinto, at bawat manlalaro sa laro ay naabisuhan na ang isa sa mga sikretong boss ng piitan ay natalo, at ito ay nagbukas ng isang bagong uri ng armas. Nang marinig ito, inisip ni Earth na may iba pang mga sikretong armas na dapat buksan at lumabas. Pagbalik sa pagawaan, itinapon niya ang natira sa kanyang kalasag at barbed whip sa pugon at ginawa ang mga ito bilang isa pang kalasag. Gayunpaman, dahil nasira ang kanyang pana at kagamitang katad, nagpa siya siyang humiga muna sandali. Maya-maya, nakipagkita si Earth kay Sway at sa kanyang grupo, na pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na kailangan nila ng isang manlalarong magnanakaw na may kasanayan dahil hindi makakalaro sina Nura at Kazumini. Nang marinig ito, itinuro ni Earth na si Melly lamang ang kanilang magiging manggagamot at tinanong kung sapat na ba siya. Gayunpaman, isiniwalat ni Melly na may bagong manggagamot na sasali sa grupo. Nagulat si Earth, at nagtaka kung nasaan ang manggagamot, ngunit ipinaliwanag ni Sway na sinabi niyang mahuhuli siya. Nang sandaling iyon, binalaan ni Naruna at Rage si Earth na maaaring magmukhang walang galang ang bagong manlalaro. Bilang tugon, sinabi ni Earth na hindi ito malaking bagay habang humingi ng tawad si Sway sa hindi paghahanap ng mas mahusay. Nang sandaling iyon, dumating ang manggagamot at sinubukang magbiro ng nakakabagot, na nagpainis kay Sway, na nagpakilala sa kanya bilang si Elisa. Matapos idagdag na isa siyang maaasahang salamangkero, sinabihan ni Sway si Elisa na bumaba at humingi ng tawad kay Earth. Gayunpaman, itinuro niya na si Earth ay mukhang isang mahina na walang silbi sa kahit ano. Habang si Sway ay napangiwi dahil dito, itinuro ni Earth na malalaman niya ito kapag nakapasok na sila sa piitan. Di nagtagal, sa piitan, binuksan ni Earth ang kandado ng isang pinto, dahilan para sabihin ni Runa na nasa sabik siyang dinala nila siya dahil maraming bitag sa sahig. Ipinaliwanag ni Earth na para na silang sawi kung sakaling makabangga sila sa alinman sa mga bitag. Dahil humanga si Elisa, sinabi niya na magiging isang mahusay na magnanakaw siya. Pagdating nila sa ikalimang palapag, iminungkahi ni Sway na magpahinga muna sila, ngunit ipinaalala ni Elisa sa kanya na nauubusan na ng oras. Nang iminungkahi ni Sway na magsimula na sila, itinuro ni Melly at Rage na karaniwan ng makabangga ang mga mapanganib na halimaw tulad ng mga lesser leech sa palapag na iyon. Hindi humanga, tinanong ni Elisa kung ganoon ba kadelikado ang mga halimaw. Kaya, ipinaliwanag ni Earth na bukod sa pagiging immune sa mga pisikal na pag-atake, gumagamit sila ng maraming status effects para hindi makagalaw ang kanilang mga biktima. Sinabi ni Melly na kaya niyang ayusin ang paralysis habang kaya naman ni Elisa na ayusin ang petrification. Nang sabihin ni Sway na kaya nilang hawakan ang isang lesser leech, naabisuhan si Earth tungkol sa isang paparating na kayag ng mga halimaw. Kaya, tinanong ni Sway kung may mga bitag sa silid, at nang tumugon si Earth, na nagsasabing wala, naghanda silang lumaban. Sinabi ni Melly na maglalagay siya ng ilang offensive spell, ngunit nang sabihin ni Sway kay Elisa na maghanda ring maglagay ng ilan, nagsimula siyang mag-glitch. Nang magpakita ang mga halimaw, nagpana si Earth ng isang palaso na dumami habang sina Elisa at Melly ay naglalagay ng kanilang mga offensive spell. Nang akala ni Sway ay tapos na, muling nagpakita ang mga halimaw. Kaya, ginamit ni Rage ang kanyang aggro control, na siyang humila sa mga halimaw palapit sa kanya. Habang sinisimulan nilang atakihin ang kanyang kalasag, biglang ginamit ni Runa ang kanyang kambal na kamao at tinamaan ang mga halimaw gamit ang isang uppercut. Habang tinapos ni Sway ang isa gamit ang kanyang espada. Samantala, binitawan ni Rage ang kanyang kalasag nang ang isa sa kanyang mga braso ay napetrify. Kaya, sinabihan ni Melly si Elisa na pagalingin siya bago pa sila malipol lahat. Ngunit nagsimula siyang mag-glitch muli.
Nang sandaling iyon, ginamit ni Earth ang ilan sa kanyang mga sumasabog na cocktail, na ikinagulat ni Elisa na bumalik sa pagkilos. Kaya, nagmadali siyang lumapit upang pagalingin si Rage, na nagpasalamat sa kanya. Matapos nilang lipulin ang mga halimaw, tinanong ni Elisa si Earth kung bakit hindi niya ginamit ang mga cocktail kanina. At sinabi ni Earth na mapanganib itong gamitin. Nang sinubukan niyang tanungin siyang muli, nagbanta si Sway na isaayos ang kanyang mukha kung hindi niya isasara ang kanyang bibig. Nang makalabas sila sa piitan, nagpasalamat si Sway kay Earth at naghiwalay silang lahat. Kinabukasan, habang sinusuri ni Earth ang ilang bagong armas, isang babae ang dumating at nagtanong kung siya ba si Earth. Nang suriin niya ito, napagtanto niyang hindi siya isang manlalaro. Kaya, kinumpirma niya na siya si Earth at tinanong siya kung sino siya. Bilang tugon, sinabi ng babae na parang nakababatang kapatid siya ng Fairy Queen. At nang marinig ito, inaasahan ni Earth ang sakit at kaguluhan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gusto niya at sinabi niya na gusto niyang matikman ang mga labi nito. Agad na kinatok ni Earth ang kanyang ulo at sinabing isa siyang pasaway na babae tulad ng kanyang kapatid. Nang sandaling iyon, sinabi ng babae na narinig niya na masarap daw ang pagkain dito at gusto niyang subukan ang ilan. Gayunpaman, nang sabihin ni Earth na pupunta siya sa tindahan ng baluti, sinabi ng babae na susundan niya siya roon dahil hindi siya kailanman magkakaroon ng pagkakataong lumabas. Di nagtagal, nakarating sila sa tindahan ng baluti kung saan sinabi ni Earth kay Mian na gusto niyang ipaayos ang kanyang balabal. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na mas madaling bumili ng bago kaysa sa ipaayos ito. Kaya, tinanong niya kung maaari siyang gumawa ng bagong baluti at idinagdag na mayroon siyang ilang mga materyales. Matapos sabihin sa kanya ni Mian ang halaga, sinabihan siya ni Earth na sige at nangako siyang tatawagan siya kapag tapos na siya. Pagkatapos, tumungo sila sa isang eskinita kung saan nagluto si Earth ng steak para sa babae. Nang subukan ito, napanganga siya at nilagok ang 3 plato sa loob ng ilang segundo, na nagpapaalala kay Earth sa kanyang kapatid. Kaya, tinanong niya kung isa rin ba siyang diwata, ngunit sinabi ng babae na hindi niya ito maaaring pag-usapan habang idinagdag din na kailangan niyang bigyan siya ng pangalan, dahil hindi niya maaaring ibigay sa kanya ang kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos ay sinabi ni Earth na tatawagan niya itong Rio, na nag-iwan sa kanya na nasa sabik dahil sinabi niyang siya lamang ang taong pinapayagang tumawag sa kanya ng ganoon. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan niya ang kanyang bagong baluti sa tindahan ni Mian, at habang namamangha siya sa kung gaano ito kaganda, sinabi niya na ito ay dahil nagdala siya ng mga dekalidad na materyales. Nang magkomento siya kung paano bumuti ang kanyang depensa, tinanong ni Mian kung ano ang gagawin niya sa lumang baluti at tinanong kung maaari niya itong kunin mula sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Earth na nahumaling na siya sa baluti at nais niyang tapusin ito ng maayos. Kaya, sinabihan niya siyang alagaan din ang kanyang bagong baluti. Nang araw na iyon, nakasalubong ni Earth ang Fairy Queen at ilang iba pang mga fairy, at sinabi niya na kailangan nilang mag-usap ng privado. Kaya, pinalibutan niya sila ng isang mahiwagang harang at humingi ng tawad sa kanya dahil hindi na siya makakabuo ng kontrata sa isang fairy. Gulat na gulat, tinanong ni Earth kung bakit ganoon na lamang ang pagkamuhi ng mga fairy sa kanya, ngunit sinabi ng Fairy Queen na kabaligtaran ang nangyari. Dahil plano niyang iugnay siya sa ilang mga nais na fairy na kikiliti sa kanyang isipan, ngunit nang subukan niyang pumili mula sa 6 na mas dakilang fairy, nalaman ito ng mga mamamayan ng kaharian ng mga fairy. Kaya, hiniling nila na bigyan sila ng parehong pagkakataon, na ikinagulat ni Earth. Doon din, sinabi ng Fairy Queen na ang bansa ay malulubog sa kaguluhan kung bubuo siya ng kontrata sa sinumang fairy at idinagdag na ang kanyang mga laban ay magiging mas mahirap kung walang fairy. Gayunpaman, sinabi ni Earth na naiintindihan niya at idinagdag na maaaring masaya ito. Kaya, binayaran siya ng Fairy Queen ng 7 falling star at mga kasanayan sa sacrificial na pana. Pagkatapos nito, nagbabala siya na ang sacrificial na pana ay dapat lamang gamitin sa mga kakilakilabot na sitwasyon, dahil pinagsasama nito ang kanyang buhay, mahika, at damdamin sa pana at mayroon lamang isang bala. Bukod pa rito, sinabi niya na ang mga istatistikang nawala niya ay maibabalik sa pamamagitan ng wastong pahinga, ngunit ang sandata ay hindi. Kaya, tiniyak sa kanya ni Earth na mag-iingat siya habang sinasabihan niya itong ilihim ang lahat.
Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na 100 patungo sa kaharian ng mga fairy ang magbubukas sa susunod na update at sinabihan siyang bisitahin siya kapag nabuksan na ito. Maya-maya, habang nagluluto si Earth sa kanyang kusina sa eskinita, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nag-uusap tungkol sa ilang iba pang mga laro na maaari nilang laruin. Nang magsimulang maamoy ng ilong ang aroma ng niluluto, sinubukan ni Sway na nakawin ang isa sa mga steak, ngunit pinalo ni Earth ang kanyang ulo at nagbanta na tatapusin ang sinumang susubok na hawakan ang pagkain dahil para sa mga customer ito. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang letigo kay Nura at sinabihan siyang hampasin si Sway kung sakaling magnakaw ulit siya. Pagkatapos nito, itinuro ni Kazumini na kung maraming bagong manlalaro ang sasali sa laro dahil sa mga kamakailang update, tiyak na naghahanda na ang mga guild na mag-recruit sa kanila. Habang nagpa-practice si Nura ng baseball swing gamit ang letigo, sinabi niya na nagsimula sila ng isang guild at nagsimula ring mag-recruit. Pagkatapos ay hiniling ni Sway kay Earth na sumali sa kanilang guild, at nang tumanggi siya, tinanong ni Sway kung bakit. Kaya, humingi ng tawad si Earth sa pagtanggi sa bawat oras na humihingi siya at sinabing mas gusto niyang gawin ang sarili niyang gusto. Nang sa tingin niya ay gusto niyang itago ang mga bagay tungkol sa Fairy Queen at kay Rio sa kanyang mga kaibigan, dumating si Rio at sinubukang kumagat sa kanyang steak. Bigla, kinatok ni Earth ang kanyang ulo at sinabing may bago ito para sa kanyang mga customer. Habang sinusubukan ni Earth na pigilan si Rio sa pagtalon sa kawali, nagtaka ang kanyang mga kaibigan kung sino siya. Kaya, tinanong ni Melly kung sino siya at sinabing hindi pa niya nakikita ang kanyang uri ng kasuotan kahit saan sa laro. Bigla, ipinahiwatig ni Rage na humihigop si Earth mula sa babaeng ito na mas matamis kaysa sa Fairy Queen, na ikinaiinggit ni Sway. Dahil sa inis nito, pinatumba ni Earth ang mga talunan at sinabihan silang tumigil sa pag-iisip ng mga nakakatawang ideya. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na si Rio ay isang matako lamang na kumakain sa kanyang pagkabukas palad at nag-alok na ibigay siya sa kanila kung kaya niya. Nang marinig ni Rio ang pagbanggit ng mga chismosang babae sa kanyang pangalan, sinabi niya na si Earth lamang ang pinapayagang tumawag sa kanya ng ganoon. Nang marinig ito, itinuro ni Nura na si Earth ay dating isang fairy player, ngunit ngayon ay isa na siyang tagapag-alaga ng dragon. Kalaunan, nang mabuksan ang daanan patungo sa kaharian ng mga diwata, nakita ni Earth ang maraming manlalaro na patungo sa kaharian at sumama sa kanila. Sa wakas, nakarating sila sa North Fortress, at nang sumali siya sa pila sa gate, isang elf ang lumapit sa kanya at hiniling na makita ang singsing sa kanyang daliri. Nang ipakita sa kanya ni Earth ang singsing, sinabi ng elf na ito ang singsing ng Reyna at kinilala siya. Bigla, dinala ang malaking ibon habang ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang ibon na iilang diwata lamang ang nakakasakay. Pagkatapos ay sinabihan niya si Earth na paliparin ang ibon patungo sa bayan ng Kastilyo. Di nagtagal, nakarating sila sa bayan ng Kastilyo kung saan sinalubong si Earth ng Fairy Queen. Mabilis, lumuhad si Earth at nagpasalamat sa mainit na pagtanggap at naramdaman ang ginhawa sa kanyang mukha. Noon din, inihayag ng Fairy Queen na naghanda siya ng isang parada upang salubungin siya. Kaya, nagdiwang ang buong lungsod habang si Earth ay sumakay sa ibon sa lungsod, kahit na ayaw niyang maging nasa spotlight. Kinabukasan, habang nagpapasalamat si Earth sa Fairy Queen, itinuro niya na samobra ito. Ngunit, tumugon ang Fairy Queen na nagsasabing ang parada ay kinakailangan para malaman ng bawat diwata na dumating na siya dahil kumakalat ang mga chismis na sinusubukan niyang panatilihin siya para sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, sinabi niya na pahahalagahan ito ng kaharian kung mananatili siya sa kanilang bansa ng ilang sandali at nangakong hindi niya sisirain ang kanyang oras. Bilang tugon, sinabi ni Earth na babalik siya sa pagiging isang adventurer simula sa susunod na araw. Di nagtagal, bumalik na naman siya sa negosyo at pinupuri ng lahat ang kanyang luto habang pinagpipistahan nila ang mga putahe. Nang mga sumunod na araw, nangaso at niluto ni Earth ang kanyang pangangaso at nagsasaya isang araw nang pumasok ang isang fairy at sinabihan si Earth na magtago, dahil paparating na ang talunan na anak na babae ng pinuno ng kuta. Kaya, nagtago si Earth at nang magpakita ang babae at tanungin siya, sinabi ng receptionist na kakaalis lang niya. Pagkatapos ay inihayag niya na balak niyang bigyan siya ng pagkakataong maging kusinero niya, ngunit sinabi ng receptionist na umalis siya dahil may abalang dapat asikasuhin sa silangan.
Nang sandaling iyon, inutusan ng talunan na anak na babae ang kanyang mga tauhan na kumuha ng impormasyon tungkol sa bawat adventurer na patungo sa silangan at sinabing walang chef ang pinapayagang umalis ng lungsod nang hindi muna nagluluto para sa kanya. Nang umalis siya, sinabi ng receptionist na ngayon ay pinagmamasdan siya ng babae at nagbabala na maaari siyang magdulot ng mga problema para sa kanya dahil sa kanyang personalidad. Bukod pa rito, sinabi ng receptionist na inispoil siya ng kanyang ama dahil siya ang namamahala sa kuta. Kaya, nagpa siya si Earth na umalis upang maiwasan ang pagdulot ng mga problema para sa kanila at sinabing nagkaroon siya ng magandang oras kasama sila. Nang gabing iyon, palihim na lumabas si Earth at habang papalapit siya sa mga gwardya sa tarangkahan ng kuta, kinilala nila siya sa pangalan at inihayag na alam nila ang nangyayari sa anak na babae ng pinuno ng kuta. Matapos siyang pag-alitan dahil sa pagiging talunan, inihayag nila na ang mga ulat tungkol sa kanyang pag-uugali ay nakarating na sa Reyna at sinabihan si Earth na bumalik kapag kalmado na ang mga bagay-bagay. Nang palabasan nila siya, natagpuan niya ang isang fairy na parang oso na nagngangalang Zeden na naghihintay upang dalhin siya sa isang bayan. Samantala, sa bayan ng Kastilyo, iniulat ng mga dakilang fairy ang issue sa Fairy Queen, na pagkatapos ay nagalit. Pagsapit ng umaga, nakarating sila sa bayan at humingi ng tawad si Earth sa pagpapatakbo kay Zeden buong gabi. Bilang tugon, sinabi ni Zeden na wala itong problema sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Earth na gusto niyang matulog. Kaya, sinabi ni Zeden na may alam siyang inn kung saan siya laging pumupunta. Pagdating nila sa inn, sinabi ng may-ari ng inn na maaari siyang manatili dahil dinala siya ni Zeden. Pagdating sa kanyang silid, tumalon si Earth sa kama at iniisip kung gaano siya kaswert na nakilala niya si Zeden at nakatulog. Kinabukasan, nagising siya at nakita ang Fairy Queen na sinusubukang kumain ng kanyang rocket launcher. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaaring may makalapit sa kanila, ngunit nagsimula itong mag-alboruto. Nang sandaling iyon, pumasok ang may-ari ng inn na humihingi ng paumanhin sa pag-abala. Ngunit bago siya umalis, sumigaw si Earth para humingi ng tulong at dumating din si Zeden, iniisip na si Earth ay nagsisilbi sa isang escort. Gayunpaman, nataranta sila nang matuklasan nilang nasa kama siya kasama ang Maharlika. Ang mas malala pa, dumating din si Rio, at galit na pinagalitan ang kanyang kapatid dahil sa pagiging palabiro. Gayunpaman, kumapit ang reyna ng fairy kay Earth at sinabing sinusubukan lamang niyang humingi ng tawad sa nangyari sa Southern Fort at isiniwalat na pinarusahan niya ang lahat ng sangkot. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Earth kung paano niya sila pinarusahan, at sinabi ng Fairy Queen na tinawag niya sila sa isang espesyal na lugar kung saan halos pinaslang niya sila ng 30 beses at pinagaling sila ng 29 na beses. Nang sabihin ni Earth na hindi niya kinamumuhian ang kaharian, biglang natuwa ang reyna ng fairy, ngunit hinampas ni Rio ang kanyang ulo at sinabihan siyang tumigil sa panliligaw sa kanya. Kaya, nagsimula silang magtalo at hinayla ni Rio ang Fairy Queen sa kanyang mga tainga at kinaladkad siya palayo. Pagkatapos, sinabi ni Zeden na alam niya na malapit si Earth sa reyna, ngunit idinagdag na wala siyang ideya na malapit din siya sa isang dragon iyan. Pagkatapos ay isiniwalat ng may-ari ng bahay tuluyan na ang mga fairy ay minsang nakipaglaban sa isang nakakasawi na labanan laban sa mga bansang dragon iyan. Pagkatapos nito, sinabi ni Zeden na magkakaroon ng kaguluhan kung malalaman ng mga fairy na may dragon sa bayan, kaya nagpa siya silang manahimik. Habang ikinalulungkot ni Earth ang kanyang sitwasyon, sinabi ni Zeden na sana ay maakit niya ang mga babae tulad ng ginagawa ni Earth. Nang sandaling iyon, isang babae ang sumulpat at hinahanap si Zeden at sinabi sa kanya na nawawala ang kanyang anak na babae. Nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang si Karen, napagtanto ni Zeden na siya ay mula sa isang sikat na maharlikang pamilya at nakinig habang ipinaliwanag niya na nawala ang kanyang anak na babae pagkatapos maglakad-lakad. Nang ituro ni Zeden na ang kanyang anak na babae ay maaaring magbago sa anyong lobo at hindi masasaktan ng mga halimaw, sinabi ni Karen na iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalala. Pagkatapos nito, inabutan siya ng babae ng isang larawan at nagpa siya silang hanapin siya. Di nagtagal, habang hinahanap nila ang kagubatan, naramdaman ni Earth ang ilang halimaw sa malapit. Bigla, may mga goblin na tumalon at inatake sila mula sa mga palumpong, ngunit agad nila silang napaslang. Pagkatapos nito, sinuri ni Earth ang lugar at natagpuan ang isang grupo ng mga halimaw at 2 tao. Kaya,
mabilis siyang sumakay sa likod ni Zeden at nagmadali silang pumunta sa lokasyon. Nang makalapit sila, natagpuan nila si Mena, ang nawawalang babae, na ipinagtatanggol ang sarili laban sa mga goblin. Kaya, sinabihan ni Earth si Zeden na daanan ang mga goblin at magtapon ng potion kay Mena habang siya ay nagbibigay ng suporta. Bigla, sumugod ang mga goblin patungo kay Mena, ngunit pinalaya sila ni Earth gamit ang mga palaso habang sinalakay ni Zeden ang mga goblin at inihagis ang potion kay Mena. Nagulat, sinabi ni Mena na gumaling na ang kanyang mga sugat, at magkasama, nilaban nila ang iba pang mga goblin. Nang pasalamatan sila ni Mena, isiniwalat ni Zeden na kinuha sila ni Karen para hanapin siya at nagpakilala. Nang marinig ang pangalan ni Zeden, sumigla si Mena at sinabing napakaswerte niya na nailigtas ng sikat na si Zeden. Nang sandaling iyon, pinutol sila ni Earth at tinanong kung bakit hindi nagbago si Mena sa kanyang anyong lobo nang siya ay atakihin, ngunit sinabi ni Mena na naglalakad siya nang makaamoy siya ng matamis na bagay at nawalan ng malay. Nang idagdag niya na hindi siya makapag-transform nang salakayin siya ng mga goblin, kumuha si Earth ng isang potion at hiniling sa kanya na subukang mag-transform pagkatapos itong inumin. Kaya, ininom ni Mena ang potion at biglang nag-transform sa kanyang anyong lobo, na ikinagulat niya habang nagtataka siya kung bakit hindi siya nakapag-transform noon. Naisip ni Earth na may lamason sa kanya. Kaya, nag-transform siya pabalik, at sinabi ni Earth kay Zeden na ibalik siya sa bayan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Zeden kung ano ang plano niya, ngunit sinabi ni Earth na pagod lang siya at kailangan niyang magpahinga. Pagkatapos nilang umalis, sinabihan ni Earth ang isang tao na lumabas sa pinagtataguan dahil naramdaman niya ang presensya ng dalawang tao nang dumating sila. Nang wala siyang natanggap na tugon, naghagis siya ng isang sumasabog na potion sa kanilang pinagtataguan at pinaalis ang lalaki sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ay tinanong niya ang lalaki kung ano ang ginagawa niya, at nang bumangon ang lalaki, napagtanto niyang tao siya, ngunit hindi isang manlalaro. Habang iniisip ni Earth ang mga kahihinatnan ng pagpapakawala sa kanya, inatake ng lalaki si Earth gamit ang isang kutsilyo, ngunit nakaiwas si Earth sa atake at sinipa siya. Nang sabihin ng lalaki kay Earth na tao siya, sinabi ni Earth na wala siyang pakialam sa lahi at pinabagsak siya. Pauwi na siya, nakasalubong niya sina Zeden at Mena at nagulat nang makita sila. Sinabi ni Zeden na gusto niyang malaman kung nahuli niya ang kanyang daga, at sinabi ni Earth na dinidisimpekta rin niya ang lugar. Di nagtagal, nang muling magkita sina Mena at ang kanyang ina, nagpasalamat si Karen kina Zeden at Earth at nag-alok na bayaran sila. Gayunpaman, tinanong ni Earth kung posible bang makasama ni Mena si Zeden ng ilang panahon dahil pareho silang may gusto sa isa't isa. Nang kumpirmahin ni Mena na hindi ito masamang ideya, tinanong ni Zeden si Earth kung ano ang ginagawa niya. Ipinaalala sa kanya ni Earth na minsan niyang sinabi na gusto niya ang isang magandang babae na umiibig sa kanya. Nang biglang kumapit si Mina kay Zeden itinulak sila ni Earth palabas at sinabihan silang magsaya. Pagkatapos ay tinawag niya ang reyna ng mga diwata na nagtanong kung sa wakas ay kukunin na niya ang kanyang V-card. Gayunpaman, nainas ito kay Earth kaya't hinampas siya. Pagkatapos, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa lalaking natuklasan niya sa kakahuyan. Bilang tugon, sinabi niya na hindi dapat payagan ang mga tao at diwata na mag-away at nagpasalamat kay Earth sa pagpapahinto sa lalaki. Pagkatapos nito, sinabihan siya ni Earth na umalis dahil matutulog na siya ngunit tumalon siya sa kanyang kama na umaasang mababali ang kanyang likod doon mismo. Gayunpaman, nang magalit si Earth sa kanya, sinabi niya na sinusubukan lang niya itong pasalamatan. Kalaunan, habang palabas ng inn si Earth, dumating si Zeden kasama si Mena at inanunsyo na lilipat siya kasama niya. Pagkatapos nilang magpaalam, tinawag ni Earth ang ibon na nagdala sa kanya sa lungsod at sa kanyang pagkagulat, nagpakita ito. Pagkatapos, lumipad siya sakay ng ibon pabalik sa lungsod ng mga tao at pagdating nila, ginantimpalaan niya ang ibon ng isang maliit na piging. Pagdating niya sa lungsod, binisita niya ang pagawaan ni Blacks at sinabing napagtanto niyang kailangan niya ng ilang bagong kagamitan habang siya ay nasa kaharian ng mga diwata. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagong metal na pana na may mas malakas na lakas ng pag-atake at tumungo upang subukan ito. Nang sandaling iyon, nakarinig siya ng kakaibang sigaw at nang tumungo siya roon upang tingnan ito, nakakita siya ng ilang mga bangkay na nakahiga malapit sa isang batang dragon.
Nang lumapit si Earth sa pinangyarihan, nawala ang mga bangkay at dahil nalungkot siya sa pag-iwan sa dragon, binuhat niya ito at pinakain ng karne. Pagkatapos nito, nag-isip siya kung ano ang gagawin sa dragon ngunit ano ang iisipin ng mga tao kaya nagbago ang kanyang isip at nagpa siya na dalhin ito sa kaharian ng mga diwata. Bago gawin ito, nagpa siya siyang pakainin ang dragon at habang nagluluto siya, pinanood niya itong kumain. Nang umupo si Earth upang kumain, hinayla siya ng dragon para sa karagdagang pagkain. Ilang sandali pa, matapos nilang maubos ang lahat ng plato, namangha si Earth sa dami ng kinain ng dragon habang natutulog ang dragon. Kaya, ipinatawag niya ang reyna ng fairy at nang ipakita niya sa kanya ang dragon, nataranta ito at nagtanong kung bakit may dragon doon. Matapos ipaliwanag ni Earth ang nangyari, kinumpirma ng fairy queen na ito ay isang malaking problema. Dahil hindi umaalis ang mga ligaw na dragon sa kanilang mga hangganan upang maiwasan ang pagdudulot ng alitan. Nang marinig ito, tinanong ni Earth kung ang mga ligaw na dragon ay naiiba sa mga regular, at ipinaliwanag ng Fairy Queen na habang kontrolado ng mga regular na dragon ang kanilang mga kapangyarihan, ang mga ligaw na dragon ay hindi at inihihiwalay ang kanilang mga sarili dahil dito. Upang lalong lumala ang sitwasyon, itinuro ng Fairy Queen na ang mga pulang dragon ay mas malakas kaysa sa iba at sinabi na ang batang pulang dragon ay dapat nakabilang sa maharlikang pamilya. Nang marinig ito, napagtanto ni Earth ang bigat ng sitwasyon. Habang sinasabi ng Fairy Queen na ang mga ligaw na dragon ay hindi mahuhulaan sa kanilang galit. Bigla, isang fairy ang nagpakita at ipinaalam sa reyna ng fairy na may ilang mga dragon na papalapit sa kanilang lokasyon. Bigla, nakita ng fairy ang batang dragon at nataranta habang pinagalitan ang Fairy Queen dahil sa pagiging walang isip niya para dukutin ang isang pulang dragon. Habang nagtatalo sila, tinanong ni Earth kung saang direksyon papalapit ang mga dragon. At di nagtagal, nakita nila ang dalawang dragon na lumilipad patungo sa kanila. Nang sandaling iyon, lumapag ang mga dragon, at habang napagtanto ni Earth kung gaano sila kalaki, tinanong ng hari ng dragon kung sila ang dumukot sa batang dragon. Nang subukang magpaliwanag ang reyna ng mga fairy, pinatahimik siya ng hari ng dragon at sinabing kinakausap niya si Earth. Kaya, ipinaliwanag ni Earth na nasawi na ang mga dumukot at natagpuan lamang niya ang dragon at inalagaan ito. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng mga dragon. Kaya, hiniling nila sa kanya na ibigay ang batang dragon, at nang gawin niya ito, humingi ng tawad ang hari ng dragon habang ipinapaliwanag na nakumpirma na nila ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagsuri sa mga alaala ng batang dragon. Matapos siyang pasalamatan sa pagpapakain sa batang dragon, hiniling ng hari ng dragon kay Earth na humiling. Kaya, nagmakaawa siya sa kanila na huwag ipaglaban ang pagdukot sa kaharian ng mga fairy at iminungkahi na magpanggap silang hindi sila nagkita. Dahil sa pagkausyoso, tinanong ng reyna ng dragon kung bakit ayaw niyang makisama sa kanila, ngunit nilinaw ni Earth na mas gusto lang niya ang kapayapaan dahil nahihirapan silang matamaan sila. Pumayag ang mga dragon na ibigay ang kanyang kahilingan at umalis. Habang pinasasalamatan siya ng reyna ng mga fairy sa pagsasaalang-alang sa kaharian ng mga fairy sa kanyang mga kahilingan. Nang sa tingin ni Earth ay nagiging ganap na ang kanyang pagkatao, hiniling sa kanya ng reyna ng mga fairy na bumalik sa kastilyo kasama niya upang makapagpasalamat siya. Gayunpaman, sinabi ni Earth na mas gusto niyang pumunta sa isang bayan. Kaya, tinawag ng Fairy Queen ang isang ibon upang sakyan siya at sinabihan siyang huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa insidente. Kalaunan, dumating si Earth sa bayan ng Eastford ng kaharian ng mga fairy at tiningnan ang isang tavern na umaasang makahanap ng trabaho, ngunit sa kanyang pagkagulat, walang magagawa. Kaya, tinanong niya ang attendant kung bakit walang trabaho at ipinaliwanag niya na dati ay may mga trabaho, ngunit kinuha lahat ng mga taong adventurer. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na manatili at magtrabaho sa tavern kung talagang kailangan niya ng trabaho. Pagkatapos, nagsimulang tumanggap ng mga order, maghain ng pagkain, at maghugas ng pinggan si Earth. Matapos gugulin ang natitirang oras ng pagluluto sa gabi, humiga siya sa isang mesa na pagod habang iniabot sa kanya ng babae ang kanyang bayad para sa trabaho. Pagkatapos ay tumungo siya sa kanyang silid na iniisip na kikita pa siya ng mas maraming pera at magbukas ng sarili niyang restaurant. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagpapahinga si Earth sa isang bukid, naisip niya na ito na ang matagal na niyang gusto,
ngunit naalala niya kung gaano karaming kaguluhan ang kanyang pinagdaanan sa laro. Gayunpaman, napagpasyahan niya na naging masaya ito dahil ang ginagawa lang niya ay trabaho mula nang siya ay lumaki. Dahil dito, siya ay naging sobra sa timbang. Kaya, nakaramdam ng ginhawa si Earth na nagawa niya ang lahat ng hindi niya magagawa sa totoong mundo. Nang magsimula siyang maluha, napagtanto niyang hindi siya dapat mag-isa at naisip niya ang lahat ng taong nakilala niya sa laro. Kalaunan, binisita ni Earth ang silangang lungsod sa kaharian ng mga fairy at nakatagpo ang Fairy Queen at ang isa pang lalaki. Nang tanungin ni Earth kung sino siya, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang isang berdeng taong dragon at ipinaliwanag na sila ay mga mababanggas na dragon na kayang kontrolin ang hangin. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong ni Earth kung totoo bang iniiwasan ng kanilang lahi ang ibang lahi, ngunit sinabi ng berdeng taong dragon na ang kanyang uri ay isang exception dahil mas mahina sila ngunit mas maliksi kumpara sa ibang mga mababanggas na dragon. Nang idagdag ng berdeng dragon na sila ay nagsisilbing mga mensahero dahil maaari silang magbagong anyo sa anyong tao, tinanong ni Earth kung ano ang kinalaman ng kanyang pagkukwento sa kanya. Kaya, isiniwalat ng berdeng dragon na ang batang dragon ay tumangging kumain ng kahit ano mula nang bumalik ito sa kanilang kaharian at idinagdag na hinihiling nito na turuan kung paano maging tao. Nang tanungin ng berdeng dragon si Earth kung may ideya ba siya kung bakit ganoon ang ugali ng dragon, sinabi ni Earth na kumain iyon ng marami nang matagpuan niya ito. Nang sandaling iyon, si Earth, ang reyna ng mga fairy, ay nagsalita na ang luto ni Earth ay malamang na napakasarap. Kaya, tinanong niya si Earth kung ano ang pinakain niya sa dragon. Bilang tugon, sinabi ni Earth na pinakain niya ito ng sopas at hamburger steak, na nagpaisip sa berdeng dragon kung ano ang mga iyon. Ilang sandali pa, sinubukan nilang lahat ang mga putahe, at ang berdeng dragon ay nagliwanag habang pinupuri ang luto ni Earth. Bigla, ang berdeng dragon at ang fairy queen ay humingi pa ng dagdag. Ngunit nang tumanggi si Earth, nagmakaawa ang berdeng dragon sa kanya habang sinasabing magagalit ang mga dragon kung babalik siya sa kanila nang walang sample ng pagkain. Pagkatapos ay sinabi ni Earth na wala siyang sangkap. Kaya, sinabi ng berdeng dragon na kukuha siya ng ilan at tumalon sa bintana para kunin ang mga ito. Nang araw na iyon, nagpasalamat ang berdeng dragon kay Earth para sa pagkain at umalis, habang ang fairy queen ay nagkomento na ang kanyang luto ay maaaring magpabago sa mga dragon, na dating umiwas sa ibang mga lahi. Dahil sa pagod na nararamdaman, sinabi ni Earth na babalik na siya sa bahay tuluyan, ngunit kinuha ng Fairy Queen ang kanyang balabal at inimbitahan siya sa isang pribadong sesyon sa silid tulugan sa kastilyo. Dahil sa takot sa alok, tumalon si Earth sa bintana at nagmadaling gumalaw, habang iniisip ang mga negatibong epekto ng pagiging isang daddy ng Fairy Queen. Samantala, sa kaharian ng mga dragon, inubos ng batang dragon ang bawat plato ng pagkaing inihain ni Earth. Nang magsimula siyang humingi pa ng higit, tinanong ng hari ng dragon kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng berdeng dragon na malamang na nagustuhan ng batang dragon ang lasa ng lutong pagkain. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ng berdeng dragon na gayahin ang luto ni Earth mula sa hitsura nito. Ngunit matapos mabaigo ng maraming beses, naisip niyang humingi ng pahintulot sa hari ng mga dragon na matuto mula kay Earth. Lingid sa kanyang kaalaman, siya ay pinapanood ng isa pang berdeng dragon na nagngangalang Emir. Kaya, lumipad si Emir patungo sa kaharian ng mga diwata at nagpalit anyo bilang isang matandang lalaki. Samantala, sa isang bahay tuluyan sa ibang lugar, nagising si Earth at nakita ang Fairy Queen na nakayakap sa kanya. Kaya, nagulat siya at hinampad siya sa ulo. Pagkatapos ay iminungkahi niya na umalis na sila, ngunit sinabi ng Fairy Queen na dapat silang manatili ng kaunti pa. Kaya, itinali niya ito at umalis. Habang naglalakad siya sa lungsod, naisip niyang i-level up ang kanyang kasanayan sa pagsipa at paghampas, ngunit naalala niya na kailangan niyang palitan ang hampas na ginamit niya noong sinusubukang pabagsakin ang Fairy Queen. Nang sandaling iyon, nakasalubong niya si Emir, na pagkatapos ay pinigilan siya at tinanong kung siya si Earth. Gayunpaman, itinanggi ito ni Earth, ngunit iginiit ni Emir na siya ang isa dahil akma siya sa lahat ng paglalarawan. Bigla, naisip ni Earth na si Emir ay isa pang mabangis na dragon at nagpa siya na ayaw niyang masangkot sa kanilang lahi. Kaya, sinabi niya na maraming tao ang kamukha niya at lumayo. Sa kanyang paglalakbay, inakala ni Earth na ang lahat ng mga dragon ay papunta sa kanya dahil sila ay gutom na gutom.
Nang maisip niyang maghanap ng ibang tuluyan, dumating si Emir kasama ang Fairy Queen at kinumpirma na siya talaga ang isa. Samantala, inakusahan siya ng Fairy Queen na masama sa kanya. Kaya, sinabi ni Earth na mali ang kanilang nakuha at tumalon ng mataas gamit ang isang spell ng hangin. Bigla, nakakita siya ng isang inn sa malapit at nagmadaling lumapit dito upang siya ay makapag-lodge at makapag-log out. Ngunit, hinabol siya ng Fairy Queen at ni Emir. Pagdating sa inn, nakakuha si Earth ng isang silid at sumugod papasok bago pa siya mapigilan ni na Emir at ng Fairy Queen. Mabilis siyang umakyat sa kama at nag-log out. Kinabukasan, pagbalik niya sa mundo ng laro, humingi siya ng tawad sa may-ari ng inn dahil sa pagmamadali niya noong nakaraang araw. Bilang tugon, tinanong ng may-ari ng inn kung ano ang kanyang nagawang mali dahil naglabas na ng warrant of arrest ang Fairy Queen para sa kanyang pag-aresto. Nabigla rito, tumingin-tingin si Earth at nakita ang mga poster ng kanyang warrant of arrest. Kaya, nagalit siya. Di nagtagal, pumasok siya sa opisina ng Fairy Queen na nag-aalab na parang baliw na demonyo habang sinasabi niya sa Fairy Queen na sumobra na ito at ginawa siyang isang lalaking wanted. Habang sinusubukang magpaliwanag ng Fairy Queen, pinatahimik siya ni Earth at sinabing nadismaya siya sa kanya. Kaya, sinabihan niya itong tanggalin ang singsing nito sa kanya. Sa pagharap kay Emir, sinabihan siya ni Earth na umalis dahil hindi na siya magluluto para sa kahit sino sa kanyang uri kailanman. Pagkatapos ay tinanong ni Emir kung ano ang gagawin niya kung tatanggi siya at sumagot si Earth na nagsasabing handa na siya para sa isang laban. Sinabi ni Earth na dapat ay mayroon siyang hiling na masawi na nakakainis kay Emir na pagkatapos ay sinabing iniligtas niya ang prinsesa ng dragon at ang tanging nakuha niya bilang kapalit ay higit pang mga kahilingan. Pagkatapos ay nagpa siya si Emir na ituro sa kanya ang kanyang lugar at iminungkahi na lumaban sila sa labas. Paglabas, nag-anyong dragon si Emir habang nagtataka si Earth kung bakit sinira ng mga dragon ang kanilang pangako na hayaan siyang lumaban dahil sawa na siya sa pag-uusig sa kanya ng dragon. Nagpana si Earth kay Emir habang pinapalakas ito ng hangin, ngunit ang palaso ay tumatalbog lamang sa kanyang balat. Kaya, sinubukan ni Emir na durugan si Earth sa pamamagitan ng pagtama ng kanyang kamao sa kanya. Ngunit umiwas si Earth sa atake habang sinisisi ang kanyang sarili sa pagmamaliit sa isang dragon. Nang sandaling iyon, tumalon si Emir at pinatumba siya habang nagbabantang pahirapan ang kanyang katapusan. Naisip ni Earth na gumamit ng mga halamang pampasuffocate, ngunit napagtanto niya na maaaring gumana ang hangin laban sa kanya. Bigla, bumunot siya ng isang mapurol at matalas na palaso at penyon na ito habang pinapalakas ang puwersa nito kasabay ng hangin. Gayunpaman, ang mga palaso ay tumalbog kay Emir, na gumanti sa pamamagitan ng pagtama kay Earth. Gayunpaman, hinaranggan ni Earth ang atake gamit ang kanyang kalasag, na nabasag ito. Dahil sa sakit nito, nagbuhos si Earth ng isang potion sa kanyang sarili upang maibalik ang kanyang kalusugan at nagpa siya na patuloy na lumaban hanggang sa huli. Kasabay nito, naghanda si Emir na tapusin siya gamit ang kanyang Breath Dragon. Kaya, pinalakas ni Earth ang sarili gamit ang hangin at nagpakawala ng maraming pampasabog na potion sa lalamunan ni Emir, na nagresulta sa isang pagsabog na nagpababa sa kalusugan ni Emir. Gayunpaman, dahil nakaligtas si Emir sa pagsabog, naalala ni Earth ang kasanayang ibinigay sa kanya ng Reyna ng mga diwata. Kaya, inactivate niya ang 7 falling star at nagpana, na dumami pa at tumama kay Emir, na nagdulot ng isang mapaminsalang pagsabog. Nakakagulat, nakaligtas si Emir sa pagsabog at gumanti sa pamamagitan ng pagbuga ng isang malakas na hangin na nag-alis ng lahat ng nasa daanan nito. Mabuti na lang at nagtago si Earth sa likod ng isang bato at binago ang kanyang pana para sa isa pang pag-atake. Bigla, inactivate ni Earth ang kanyang pangalawang kasanayan, na ikinagulat ni Emir nang ipana niya ang isang palaso sa panang sakripisyo na ibinigay sa kanya ng Reyna ng Diwata. Gayunpaman, naglagay si Emir ng harang sa hangin upang harangan ang palaso. Habang pinapalakas ni Earth ang puwersa ng pag-atake gamit ang kanyang kalooban at nagpaputok ng butas kay Emir. Sa kabila nito, napansin ni Earth na buhay pa si Emir. Kaya, inilabas niya ang natira sa kanyang sumasabog na cocktail at pinasabog ang kanyang sarili sa tabi ni Emir. Pagkatapos, pinanood ng kaluluwa ni Earth ang mga labi ni Emir at ng kanyang bangkay na nakahiga sa ibaba. At habang naghihintay siyang muling mabubuhay sa laro, dumating ang hari ng dragon kasama ang ilang iba pang mga dragon, na muling bumuhay kay Earth.
Nang siya ay muling mabuhay, humingi ng tawad ang hari ng dragon kay Earth at ipinaliwanag na si Emir ay isang matandang berdeng dragon na kilalang-kilala sa mayabang na pagmamaltrato sa iba. Pagkatapos ay isiniwalat niya na pinilit ni Emir ang reyna ng diwata na maglabas ng warrant para sa kanyang pag-aresto. Nang sabihin ng hari ng dragon na pumunta sila upang parusahan si Emir at idinagdag na humanga siya na makita siyang natalo ng isang tao. Upang mabayaran si Earth para sa kanyang kahangahangang pagluluto, inabutan ng hari ng dragon si Earth ng isang bagong pana, baluti, at ilang pera. Nang sandaling iyon, sinubukan ito ni Earth at nagpasalamat din sa kanila para sa pana. Pagkatapos nilang umalis, gumuho si Earth na pagod at naisip na ito ay dahil ginamit niya ang panang pangsakripisyo. Kaya, tinawag niya si Pikasa at dinala siya ng ibon pabalik sa lungsod sa likod nito. Pagkalipas ng ilang araw, kumuha si Earth ng isang angkop na balabal at binisita ang reyna ng diwata. Sinabihan siya na nalungkot ang reyna ng diwata nang makita niya itong galit dahil sa warrant of arrest. Nang makita siya, sandaling umilo ang reyna ng diwata at humingi ng tawad. Bilang tugon, humingi ng tawad si Earth sa pag-arte ng bata at hiniling sa kanya na selyuhan ang mga kapangyarihan ng singsing. Pagkatapos sinabi ni Earth ang espesyal na pagtrato na ibinigay nito sa kanya at kung gaano ito kasaya nang may parada na ginanap para sa kanya.